Noong October 2014, matagumpay na natapos ng Estados Unidos at ng Pilipinas ang kanilang taunang pagsasanay militar o balikatan. 5 barkong pandigma ng Estados Unidos, kabilang ang USS Peleliu, ang dumaan sa Subic Bay, at daan-daang tropa ang nagpakasaya sa pahinga at libangan sa kalapit na Olongapo City. Gayunpaman, noong gabi ng October 11, isang 26 years old na trans woman ang nakitil sa isang gusali sa kamay ng isang kasalukuyang naglilingkod na US Marine. Ang insidente ay nagdulot ng isang international diplomatic incident at isang panlipunang pagkilos sa Pilipinas. Ngayon, ating susuriin ang kaso ni Jennifer Laude. Si Jennifer Laude ay isang 26 years old na Filipinang trans woman. Nakatira siya kasama ang kanyang ina na si Julita sa Olongapo City. Sa kanyang kabataan, nagpasya siyang maging isang trans woman at kilala siya ng kanyang mga kaibigan sa palayaw na ganda. Nag-aral si Laude sa kolehiyo, ngunit nawala ang interes niya sa pag-aaral at sa halip ay nagtrabaho upang kumita ng pera. Nagtrabaho siya sa isang lokal na salon at sumabak din sa kakaibang trabaho upang matulungan ang kanyang pamilya sa isang bansang nahihirapan sa kahirapan. Kilala ang Olongapo sa red light district nito at marami sa mga nagtatrabaho rito ay trans women, isang bagay na nagdadala ng mas mataas na panganib. Ang makatagpo ng maling kliyente ay maaaring magdulot ng trahedya. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang mapagbigay. Nang masira ang bubong ng kanilang bahay dahil sa bagyong hagupit, si Laude ang nagbayad para sa pagkukumpuni nito. Ang mga lokal na lalaki ay walang interes na magkaroon ng pangmatagalang relasyon sa kanya. Bagamat nakakapagkita siya ng mga banyagang lalaki, may mga limitasyon ito. Isang Brito nang hindi alintana ang kanyang pagiging trans, ngunit ipinaliwanag na ayaw niyang makitang magkasama sila sa publiko na kalaunan ay nagtapos din ang relasyon. Nakipagrelasyon din siya sa isang Koreano, ngunit natapos din ito dahil natakot siyang sabihin dito na siya ay isang trans woman. Kalaunan, nakilala niya ang isang German na si Mark Susselbeck sa isang online travel forum. Nagkasama sila at naging mas seryoso ang kanilang relasyon. Naglakbay silang magkasama bago siya tuluyang mag-propose sa kanya sa entablado sa isang lokal na mall. Sa tag-init ng 2014, nakaplano na silang lumipat sa Germany at magpakasal. Naiwan na lamang siya sa bansa noong panahon ng kanyang pagkakitil dahil sa problema sa kanyang visa. Si Private First Class Joseph Scott Pemberton ay isang 19 years old na Marine mula sa New Bedford, Massachusetts. Isa siya sa libo-libong tropang Amerikano sa Pilipinas na lumahok sa pagsasanay militar. Nakatalaga si Pemberton sa USS Peleliu, isang WASP-class amphibious assault ship ng US Navy at bahagi ng 7th Fleet ng US Navy. Noong October 11, natapos na ang pagsasanay at nasa rest and recreation si Pemberton. Nang gabing iyon, pumunta siya kasama ang mga kapwa Marine sa Ambience Disco Bar. Dito niya nakilala si Jennifer Laude, na nasa bar rin kasama ang isang trans na kaibigang si Barbie Gelviro. Nag-usap sila ni Laude ng ilang minuto bago sila umalis ng magkasama. Isang eksenang nakuhanan ng CCTV ng bar. Pumunta sina Pemberton, Laude, at Gelviro sa Cellzone Lodge, isang motel malapit sa bar. Dumating ang tatlo sa lugar bandang 10:55 ng gabi. Matapos mag-check-in, umalis si Gelviro, iniwang mag-isa sina Pemberton at Laude. Subalit sa mga oras na iyon, habang sila ay nagiging mas malapit, natuklasan ni Pemberton na si Laude ay isang trans woman, isang bagay na hindi niya alam bago iyon. Sa isang iglap, nagbago ang atmosfera sa loob ng kwarto at sa tindi ng galit ni Pemberton, pininsala niya si Laude. Nagkaroon ng pag-aaway ngunit madaling napigilan ni Pemberton si Laude. Ginamit ni Pemberton ang isang arm lock at kinaladkad si Laude papunta sa banyo. Habang nagpapatuloy ang hindi pagkakaintindihan, ginamit ni Pemberton ang isang tila pag-atake hanggang mawalan ng malay si Laude. Inilagay niya ang ulo ni Laude sa toilet bowl, isang kilos na tuluyang naging sanhi ng kanyang pagkakitil. Mabilis na umalis si Pemberton mula sa kwarto, makalipas lamang ang 30 minuto ng pag-check-in. Iniwan niyang bukas ang pintuan at agad na sumakay ng taxi pabalik sa kanyang barko. Ang katawan ni Laude ay natagpuan ng mga staff ng hotel, makalipas ang kaunting sandali. Siya ay parang walang suot habang ang kanyang ulo ay nasa toilet bowl. Ang kanyang leeg ay may mga bakas ng marka at marka mula sa pag-atake. Kinumpirma ng pulisya na ang sanhi ng pagkakitil ay asphyxiation sa pamamagitan ng pagkalunod. Ang mga staff ng hotel ay nakapagbigay ng description ng suspect sa pulisya. Isang banyagang lalaki, nasa edad 25 pataas at may military-style haircut. Sa kanyang barko, inamin ni Pemberton sa mga kasamahan na maaaring may nakitil siya. Sa una, inakala nilang nagbibiro lamang siya, ngunit kalaunan ay naging malinaw na seryoso siya. Sa testimonya sa korte, sinabi umano ni Pemberton, "Sinakal ko ito, inikot ang braso ko hanggang tumigil itong gumalaw at dinala ko papunta sa banyo. Agad siyang inaresto at inilagay sa brig bago inilipat gamit ang helicopter sa Camp Aguinaldo,
ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Ang balita ng insidente ng pagkitil ay agad na kumalat. Sinabi ng mga kamag-anak ni Laude na inalok sila ng 21 million pesos upang ibaba ang kaso mula pagkitil patungong homicide, ngunit tinanggihan nila ito. Gayunpaman, pinabulaanan ng legal team ni Pemberton na may anumang perang inalok, ang kaso ay mabilis na naging isang cause celebre, kung saan maraming grupo, kilalang tao, at mga politiko ang nagbigay ng kanilang opinyon. Ginamit ng mga LGBT group ang insidente upang itampok ang mas malawak na problema ng diskriminasyon at karahasan laban sa mga trans women sa bansa. Samantala, tinuligsa ng mga makakaliwang grupo ang di umano'y espesyal na pagtrato sa mga tropang Amerikano at binatikos ang Visiting Forces Agreement. Ang VFA na ipinatupad noong 1999 ay nagbibigay daan sa mga tropang Amerikano na lumahok sa mga pagsasanay sa bansa taon-taon. Subalit, may mga lokal na politiko at negosyante sa Olongapo na mas mahinahon ang pananaw. Habang tinutukoy ang insidente bilang malungkot, naramdaman nilang naapektuhan ang turismo at negosyo habang naka-lockdown ang mga sundalo sa kanilang mga barko. Idiniin nila na mahalaga ang economic benefits na dala ng presensya ng mga tropa. Dumating na sa bansa si Mark Susselbeck, ang German fiancé ni Laude. Isinagawa ng pamilya at ni Susselbeck ang isang emosyonal na serbisyong libing para kay Jennifer. Kasama ang mga kaibigan at taga-suporta, nanawagan sila ng hustisya at nagmarcha papunta sa Camp Aguinaldo. Pagdating doon, umakyat sa perimeter fence ang isang kamag-anak ni Jennifer at si Susselbeck. Nang harapin sila ng mga gwardiya, itinulak ni Susselbeck si Lieutenant Colonel Harold Cabunok sa tangkang makapasok sa lugar kung saan nakakulong si Pemberton. Ang insidente ay malawakang naibalita sa TV News. Kalaunan, idineklara ng Bureau of Immigration si Susselbeck bilang isang undesirable alien. Nahimatay si Susselbeck sa isang impromptu press conference nang malaman niyang hindi siya makakasakay sa kanyang Malaysian Airlines flight pabalik sa Germany. Naglabas si Susselbeck ng pampublikong paghingi ng tawad na tinanggap ng mga otoridad, ngunit inilagay siya sa watchlist at kalaunan ay ipinadeport palabas ng bansa. Ang paglilitis ay isinagawa sa ilalim ng masusing pagbabantay ng media. Ang prosekusyon ay nag-argumento na ang ginawa ni Private First Class Joseph Scott Pemberton ay isang pagkitil o sinadyang pagkitil na may puot laban sa transgender community. Ginamit nila bilang ebidensya ang pagtawag ni Pemberton kay Laude ng ET noong siya'y inaresto. Subalit, ipinagtanggol ng panig ni Pemberton na siya ay kumilos bilang depensa sa sarili matapos di umano niyang madaya tungkol sa kasarian ni Laude. Idinagdag pa ng depensa na wala siyang masamang record sa eskwela o sa militar. Noong December 1, 2015, hinatulan si Pemberton ng homicide sa Olongapo Regional Trial Court. Ang hatol ay ibinatay sa passion and obfuscation dahil hindi raw sinabi ni Laude ang kanyang totoong kasarian. Siya'y sinintensyahan ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong at pinagbabayad ng 4.5 million sa pamilya ng Laude. Noong March 30, 2006, kinumpirma ng korte ang hatol, ngunit ibinaba ang maximum na sentensya sa 10 taon. Noong September 2, 2020, pinayagan ng korte ang maagang pagpapalaya kay Pemberton dahil sa good conduct time allowance. Pagkaraan ng 5 araw, nagbigay ng absolute pardon si Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay daan sa ganap na paglaya ni Pemberton. Ayon kay Duterte, hindi ko kinakampihan si Pemberton o ang pamilya ng biktima, pero ang ating pamahalaan ay may kaunting pagkukulang. Ang desisyon ay nagdulot ng matinding galit sa LGBT community at hati ang naging reaksyon ng publiko. Naniwala ang pamilya ni Laude na nararapat pang manatili sa bilangguan si Pemberton. Ngunit may ilan namang sumuporta sa pardon dahil sa maselang ugnayang panlabas ng Pilipinas, lalo na kaugnay sa mga issue sa West Philippine Sea. Noong September 13, 2020, dinala pabalik si Pemberton sa Estados Unidos gamit ang isang military transport plane. Hindi siya niliti sa isang court-martial dahil naalis na siya sa serbisyo ng US Marines. Ang kaso ni Jennifer Laude ay nagbigay liwanag sa diskriminasyon at karahasang nararanasan ng mga miyembro ng LGBT community sa Pilipinas. Naging inspirasyon ito sa paggawa ng dokumentaryong Call Her Ganda noong 2018. Gayunpaman, ang kaso ay nagdulot din ng diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, habang nagpakita ito ng isang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng hustisya at real politics. Si Jennifer Laude ay inilibing sa Heritage Garden sa Olongapo City. Ang kanyang kaso ay isang paalala na ang katarungan ay madalas masalimuot, ngunit ang mga biktima, tulad niya, ay nararapat bigyang halaga at hustisya.